Alright, for today's video, Davao Global Township once again. Vlog natin ulit ang lugar kasi nga meron tayo dito na titingnan yung mga pamulak floral float. Ito yung Davao Global Township sa mga nagtatanong saan banda yan. So sige, ibig sabihin din nila alam yung Davao Global Township. Din be it, no, kasi marami naman talagang taga Davao City na nakatira sa iba't ibang lugar, north, east, west, south. So hindi lahat ay gala kagaya sa akin na kabisado yung lugar. So ito yung Global Township na tutukoy ko, matatagpuan siya sa dalawang bahagi, no. Itong portion dito nating pinasukan ay situated siya, located sa may Matina, Shrine Hills, harap lang. Kung alam mo yung Matina Shrine Hills, ayun, tapat lang ho yung Matina Shrine Hills Crossing, yung babaan dyan, yung may mga convenience store. Matina Galera, yan o. Yan, kung saan may maraming nahuli nung nagsasabong nung pandemic. Pinasarado yan ni dating Mayora Sara Duterte. So saan nga ba matatagpuan ang Global Township? Again, Matina Shrine Hills, Matina Shrine Hills Crossing, merong Bokpak Burger, Julie's, and convenience store. Ito ay 25 hectares na mixed-use development joint venture of or business venture of Villa Abrili family, a homegrown old money sa Davao City, no. Tapos ano sila, joint venture nila yung Cebuland Master. So ito yung location kung saan matatagpuan siya sa Matina, Barangay Matina. Sa likod naman ito, sa portion nung Doña Luisa, yung bahay ni Tatay Digong. So yun ay parte ng Ecoland. So di ako sure kung mayroon ba tong portion na sakop siya ng Ecoland or puro lang tong Matina. McDonald's. So ito yung Davao Global Township, Sunday, August 16 hapon. So wala nang masyadong ganap. So nag-uwi na yung mga artista sa Manila kasi ang mga yan ay sponsored ang mga flights and trips. Binayaran sila talent fee for entertainment, no. Mag-entertain sila ng mga madlang people. So bayad lahat ng accommodation, pati yung round trip ticket. So I don't think so kung pwede silang mag side trip na sila lang. Kasi parang part yata sa kontrata. Favor na may mangyari siya sa labas, patay ang management, di ba? So hindi yan sila papayag na magagala yung isang celebrity. And at least kung meron silang usapan na one way ticket lang, tapos sila na bahalang mag ticket pa uwi, ganun. O di kaya right after matapos ang show, bahala sa buhay nila, ganyan, no? Wala nang pakialamanan. Okay, so ang ganda ng ambience dito sa Davao Global Township. Ang ganda ng hangin, ang ganda ng view. Grabe, literal, hindi siya maganda lang sa cellphone, hindi siya maganda lang sa video. Mas basta kung maganda na nga sa cellphone, lalo pa sa personal. You know, ganda lang ng mga building, yung lang medium rise lang ang built ng mga gusali na makikita natin dito. Di ba kasi usually sa mga township kasi sa Metro Manila, sabihin na natin ang BGC, di ba, mga nagta-towering buildings, di ba? Mga skyscrapers. Not bad, walang problema doon, no? Hindi naman, walang masama, pero ay syempre prefer ko pa rin yung Iloilo City. Di ba? Pansin niyo pag ako nag-Iloilo City, talagang ako namamangha sa structure nila sa kanilang mga gusali doon kasi hindi siya OE sa taas, no? So tama lang talaga. So ang ganda ng ambience dito. Kita mo yung SM, Double Dragon, Matina Enclaves, Feed Invest, mula rito. Kasi ito yung park. So maraming beses na akong nagpunta rito puro gabi. Tapos minsan ako nag-try din ng umaga. Tapos ito naman ngayon hapon. So ito yung pinaka-perfect, parang siya, no? Siesta time dito ka. You know, gaganyan gagawin natin pala. As if, no? Malay natin, baka mayroon dyan isa sa inyo, 1, 2, 3, 4, 5 na gustong makipaggala sa akin dito sa Davao City. Walang problema yan, ha. Message niyo ako sa aking Gala the Explorer na Facebook page. Pwede kayong itutur ko kayo dito. Magkaganyan tayo, picnic.
So dyan yung ano kagabi, ginanap na Live Fest DJ. So panigurado sikat yun kasi maraming mga taga Davao na nagputahan dito. May entrance, di ko alam kung magkano pero may bayad. Parang registration fee. Siyempre may mga perks. Oo, kapag once mag-avail ka, mag-register ka. So may makukuha ka. So ngayon ito yung ano natin dito nakikita. Napaka-chill lang ng vibes. Mahangin. Gusto yung hangin. Siyempre paano maging polluted ang lugar. Eh ganito oh. Greeneries yan. Man-made lang no. Pero ang pagkagawa maganda. Punong kahoy talaga siya. So nakakatuwa itong si Buland Master. Kasi kung papansinin natin yung kailangan mga development, mga project nila ay more of ano talaga greeneries. Dito tayo sa DGT Center. Kung saan matatagpuan nga yung amphitheater style na upuan sa park. Pwede pa magtrabaho dito, Tapos date, pwedeng may kasama, pwede kang mag-isa, pwedeng magtropa, pwedeng pamilya, diba? Ganyan lang dito. Diba? So itong lugar na talaga na to pala ay for all ages siya, no? Available for all ages. Pwede ka dito, bata. May bata. Yan. Yun, no? Pwede dito. Pwede rin isip bata. Magandang lugar. Grabe. Pwede talaga siyang pasyalan pagkatapos yung sabihin natin church day, Sunday, di ba? After nyong kumain sa labas, magsimba or mag-malling, shopping. So, bago uuwi, kumbaga maaga kayong alis ang bahay, tapos after magtanghalian, dito kayo tatambay, oh. Ganda dito. Marami pwedeng upuan. Hindi kailangan mag-order ng pagkain. May mga kasi lugar, no? May mga mixed development. May mga lugar talaga na need mong pumasok sa establishment, need mong umorder, mag-avail ng product nila para lang avail sa kanilang magandang view at mga upuan. So dito na portion, dito na mixed development ng Buland Master ay hindi mo kailangan yun. Kasi may mga upuan talaga. May mga provided chairs and benches para sa mga tao na gustong magpahangin, mag-relax, magpahinga. So still August 16 pa rin ngayon. So ano pa rin Kadayan Festival. So hinanap ko yung tinitignan ko kung asan dito nakalagay, nakapestada or naka-display yung Pamulak Festival Float Parade. Dito kasi dinerecho, dapat kasi doon sa May Rojas Avenue kanina, pero yun na nga, may na tayong bagong venue. So dito sa Global Township. So hindi ko nahanap. Ang ganda ng ng lugar, parang paraiso, no? Man-made paradise. Naglalakad sila. Ang galing. Walking down the aisle kasi walang carpet. Walking down the aisle na napakaganda ng view. May punong kahoy, tapos may gusali. So talagang balanced life dito, no? Prosperity. High-rise buildings means prosperity. Tapos greeneries means ano ba tawag dyan? Ano ibig sabihin? By nature ang mga may-ari nitong property. So, di ba? Ibig sabihin, hindi kailangan magpuputol or ng mga punong kahoy para lang talaga magkaroon ng mga ganyang mga structure. Hindi na masama ang pag-unlad. Basta't hindi ito nakakasira ng kalikasan. May charging station pa dito. Kasi ang alam parang hindi man siya gumagana. Okay. Diba, gadatig no? Sarap buhay. Kadlakad. Hindi maulan, hindi maginaw. Tama lang yung klima dito. Okay, so lakad ka rito sa unahan. Baka mayroon pang pwedeng dito ma-discover. Almost paradise. We're knocking on heaven's door. Saan dito yung logo ng DGT? Tapos parang background view ang
Cebu Landmaster na Paragon Davao na pagmamay-ari din ng ano, DGT. Wow. Ayos oh. Pang thumbnail lang. Ayun, bundok din sa kabila. Shrine Hills. Pansin ko rin yung design ng mga building, mga mixed-use development, mga project na gaya nito. Parang ang kanang architecture design ay parang yung nangunguha sila ng hangin o nagtatrap ba yung paghangin papasok, tapos talagang maganda yung airflow. For example, yung sa Tooto Peak Lane, yung sa Verdon Park, North Point, Camellia, sa may dito sa Davao Park District. So 'di ba, pansin nyo yung hangin style, I mean yung yung style ng mga building ay nakadesenyo siya para sa magandang airflow. Nice one. So same din dito, yung parang style ng pavilion nila ng mga gusali is para matrap yung hangin tapos iikot ganyan. Okay. So at least happy tayo mga taga Davao and proud, of course. We take it as our pride na mga bisita natin pumuntang Davao City celebrating or nakisaya sa pag-celebrate ng Kadayan Festival ay happy sila, fulfilled, satisfied, di ba? So all goods in the hood lang, walang problema. Kung may mga man, isolated na lang, so at least safety sila. Nanay ko kagabi nawala ng wallet, pero di niya alam na nawalan siya ng wallet, not until kasi na may tumawag, police pala, tumawag yung police sa cellphone number niya at yun. Kasi yung wallet ng nanay ko na may laman na mga ID tsaka pera na hulog doon sa Coastal Road, ang daming ang daming mga tao doon. Tapos yung nakapulot pala, akala ko police, babae pala, yung private citizen, ordinary citizen yung nakapulot. Tapos kinuha niya at di niya alam kung saan isole, di niya alam kung sino yung so binigay niya sa police. Buti lang mayroong mobile patrol, so doon niya binigay at yun police lang gumawa ng paraan para masuli. Tinawagan niya nanay ko. Ang galing, So ganyan sa Davao City. Pero still ay ulit-ulitin ko talaga, wag pakampante. Huwag natin iaasa sa mga kapulisan ang ating safety, sa ating personal belongings and personal safety, So tamang lang tayo dito, tungaw-tungaw. Verdon Park, West Village, Global Township. SM Lanang, SM City Davao / SM Ecoland, famous din noon. Tapos ito naman ay sa PhilInvest. Tama ba? Hindi, yan, parang convention center pala yata. Ano ba tawag dyan? Basta function room, ganyan, parang siya, hotel or something like that, Diyan ginaganap yung mga event ng mga delegates kung saan nagmumula. Party, congregation, convention. Tapos sa unahan naman ang The Double Dragon by Injapsia, Mang Inasal. Ito SM National University. Yan lang, meron pa ritong Ferris wheel. Di ako sure kung gumagana pa yan o baka nagdi-dismantle na sila, o kung meron pang pa-event mamaya. Possible, baka meron pa kasi Sunday ngayon so Sunday, tapos pasok pa rin siya sa celebration na Kadayawan Festival. Daming tao, ito yung tinutukoy ni Tatay Digong na
I don't care if I go to hell. Or it's okay for me to go to hell as long as my people will live in paradise. Ganyan lang dito sa aming syudad, sa Davao City. Bango na ng kape. So parang ako'y inaanyayahan ng magkape daw, pero sige lang, mamayang konti. Diyan din ang ano natin. Tuloy. Kakape din mamaya. Yogurt. Frogurt. Open na sila. Ngayon lang yata to. Soft opening. So, maya na. I mean daw mahilig sa yogurt pala. Kape lang. Kape is life. O diba? Dami ko ng tambayan. Aswila Cove, Davao Global Township, Coastal Road. At yung Coastal Road madadagdagan pa, no? Kasi may dalawang ano na segment doon sa may Rojas. Pwede ka tumambay doon. Hello people. Enjoy na sila picture. Grabe trending ang Davao City ngayon. Kahapon nung nakang-araw. Puro ba naman mga kadayawan ang ganda. Ang ganda kasi ng mga pinopost nila mga picture. Sa ibang lugar binabaha, binabagyo, La Union, Ilocos, Luzon. Pero sa Davao City, ayan, mga tao picture taking na lang ginagawa rito. Ni-enjoy yung init ng araw. Ang ganda ng klima. Hindi umubra yung yung mga parade ni ni Matibag, wala di umubra. Nagkaroon pa ng backlash kasi yung mga yung na-rescue ko nila, ayun nagreklamo. Galit. Dami namang mga diyan mga delikado yun sa sa estero ng Manila, doon kayo mag-rescue ng mga nakatira sa ilog. Sa ilalim ng tulay, i-rescue nyo, kawawa yun. Mas delikado yung doon, mga chemical na nalalanghap nila sa ilalim ng tulay, sa ilog, di ba? Mas delikado yung kumpara sa yung steel na sinasabi ninyo. Di ba? So nakakatuwa lang na happy ako for my people, for my fellow Davaoenos, Mindanaoans na nandito sila ngayon nag-i-enjoy. And of course, mga Tagalog din to, maraming Tagalog dito na namamasyal. Galing. So di naman din sila mahihirapan dito sa Davao City na namasyal ang mga Tagalog gawa nung marunong naman kami magtatagalog dito. Hindi naman kami mahihirapan sa kalisod-lisod. So game kayo magtagalog, tigats nga lang yung mga dila namin magbigkas, pero we're trying our best to converse speaking in Tagalog with Tagalog people or other ethnicity. So yan pala yung pamulak na float parade. So punta tayo mamaya. So yan ang susunod natin puntahan kasi di ko na-enjoy kanina yung ganda gawa nung location kasi nasa nasa load ba ko nung sa stage, no? So hindi pwede lumabas, hindi pwede makalipat-lipat ng mas magandang angle, kaya ayun, so punta ko siya ngayon. So okay na ako. So okay na tayo dito sa Davao Global Township. Sa mga nagtatanong kung saan ito matatagpuan, andito lang siya sa Matina Shrine Hills harap. Oo. So ang kanyang location, Doña Luisa Subdivision or Village, nila Tatay Digong na bahay na locate sa Ecoland. Malapit na din siya sa SM, no? So walking distance lang. Actually walking distance lang. May mga naglalakad lang diyan papunta dito. Tapos yan, Iskandor Avenue yung dadaanan niya diyan. Colonel Iskandor. Tapos lakay yun, SM na. Lapit lang. Tapos Matina Galleria rather. Yun. Basta Shrine Hills, pinakamalaking landmark, Shrine Hills Crossing. Shrine Hills Matina, andyan yung Davao Global Township. So that would be all. Thank you for watching. Kasi for now, hindi pa kasi ganun ka visible or noticeable or obvious na ito ay lugar, ito yung Davao Global Township. Kasi nga walang mga high-rise buildings na makikita sa labas kapag dumadaan. 'Di ba? Same with Aswila Cove, ganun din. Ang kaibahan nga lang sa Aswila Cove, ang laki ng nila, nakasulat doon na Aswila Cove. Pero still, hindi pa rin siya ganun ka visible sa mga dumadaan, lalo sa mga hindi taga Davao City na hindi naman lagi napunta sa syudad natin. So I understand, I got you, no, mga ma'am and sir, na bakit hindi nyo alam ang Davao Global Township / same with Aswila Cove.
Alright, so that would be all. Thank you for watching. Once again, Happy Kadayawan Festival sa lahat. So maraming thank you talaga sa pagpunta dito sa Davao City, no? Ang mga taga Davao City kasi hindi na lumalabas. So wala, ano, na sa bahay lang talaga. Yung nanay ko nga nagsisi, ba't pa daw siya pumunta ng ano kagabi ng Coastal Road. Di rin siya nag-enjoy kasi sobrang daming tao talaga. So yun yung ano, yung mga taga Davao di na talaga nalabas kasi mainit, tapos yun, bomb scare. I mean, wala namang ano, wala bomb scare ha, pero may trauma. Pag sinabing trauma, wala tayong magagawa dyan. That's beyond our control talaga. Eh, kung may trauma sila eh, no? So kahit pa sabihin natin, kahit ilang beses pa manalo ng award na Safe City and Davao City, as long as may mga tabawin nyo, may mga tao tayong, may kababayan tayong nakaranas, no? Ng pagsabog ng mga ganong explosion. So hindi siya biro. So hindi natin sila pwede i-invalidate ang kanilang feelings. Trauma is trauma, okay? So that would be all. I got you guys. Once again, Happy Kadayawan Festival. So I got you. Kung hindi nyo alam ang lugar, basta kayo dito lang. Shrine Hills Matina, ang pinaka-landmark. Tapos pwede kayong dumiretso ng SM para mag-shopping, kumain. Tapos diretso ng coastal para magpahangin at tingnan ang wonder nature, ocean view.